So one lane bawat direction. Malaking bagay ito, lalo na pag pupunta ka dyan sa LRT1 station, no? Dire-diretso na. So ganito pa na itsura dito sa baba, oh. So more on mga full stall pala yung nandito. Okay, so yung LRT1 Cavite extension hanggang dito lang. Bukas na ang C5 extension Quirino flyover. Itong bagong flyover na to ay makatulong sa pag-decongest sa mga kalsada papunta sa may Sucat, Parañaque, Coastal Road at Cavite. Ito rin ay malaking tulong dahil napaka-traffic dito sa may intersection area na yan, no? So pupuntahan natin ngayon itong bagong flyover. So magsisimula tayo dyan sa may C5 palabas dito sa may Villar Sipag area at pupuntahan natin yung LRT1 Cavite extension. I-update na rin natin. Yung bagong flyover nandito yung malapit sa Diego Serra Avenue. Ngayon kung galing kayo dito sa may Sucat, pagpupunta kayo ng Coastal Road or dito sa Cavitex, dire-diretso na yan dahil dito sa intersection na yan, meron ng bagong flyover. Pero pag sa baba naman kayo pupunta, example dito sa Diego Serra, dito kayo dadaan sa baba naman. Merong traffic light dyan. Nandito na tayo ngayon sa may C5. Itong kanang kabayan, ito po yung Cavitex or itong Coastal Road. So ngayon, pupunta tayo dito sa bagong flyover. Ibig sabihin, pag galing kayo dito sa may C5 Service Road or itong Coastal Road, pag pupunta tayo ngayon ng Sucat sa Parañaque, hindi na natin kailangan dumaan dun sa ilalim. Dahil dyan sa may unahan kabayan, nabuksan na yung flyover. So yan yung papakita ko sa inyo, ha. So dito tayo magsisimula. Ito C5 pa to. Ito ang tawag nila sa project na to, C5 Quirino flyover. So alam nyo kasi dyan sa gitna, grabe yung traffic dyan, lalo na pag pupunta ka ng Zapote, Sucat, Coastal Road, Cavite. Grabe yung traffic dyan. So pakita natin ngayon. Sa pagkakalam ko, yung baba doon parang nilagyan na nila ng traffic light. Marami na nagsasabi parang mas lumala daw yung traffic. So alamin natin. Dadaan muna tayo dito sa bagong flyover. Bali papunta rin pala to sa Villar Sipag, saka dyan sa may LRT1 Cavite extension, malapit sa may Sucat station. So dito sa dulo mo kung meron pa tinatapos. Ito na nga, oh. Yan, ito na yung flyover. Para sa mga motorista na dumadaan dito lagi, simula dun sa service road papuntang Sucat, yan, pwede nyo nang daanin to. So ito na siya, oh. Ayan. Bali madadaanan pala ng mga kanto-motor. Ito siya mahigit pala 2 lanes. So 1 lane bawat direction. Wala na. Pero pag pupunta ka sa baba, papunta dito sa kaliwa, so yan yung medyo matagalan siguro kasi sa baba meron naman traffic light na nilagay sila. Malaking bagay ito, lalo na pag pupunta ka dyan sa LRT1 station, no? Dire-diretso na. So meron din siya mga solar panel, no? Yan, may mga rin lights dito. Maganda, oh. So ito na yung Villar Sipag. Pwede kayo mag-stop over dyan. Wala naman tayo sa baba, mag-U-turn lang tayo. Ayan, no, di ba? Mabilis na. Walang ka-traffic sa baba. Korekto ka na dito, papunta sa Sucat to.
Ito yung Villar Sipag. So mabuti pagkalabas nyo ilang meters, meron U-turn slot. Ngayon naman dadaan tayo dito sa ilalim. Tingnan natin kung gaano kabilis ha. For example, pupunta tayo ng Zapote, kakaliwa tayo ngayon. Kasi ayun sa mga nakuha kong information, dito sa baba pala meron siyang traffic light. Tapos meron mga enforcer dito. Ito na pala siya. Malaki pala yung ilalim. Okay, so meron palang traffic light dito sa baba. Hindi ko lang alam kung gaano katagal, pero ito naman, meron naman mga kondito paminsan enforcer na nagbabantay. So ganito pala itsura dito sa baba. So meron siyang traffic light. So kapag kakaliwa ka, dito pa siya. Ayan, so medyo traffic lang pala dito. Ito guys, kakaliwa tayo ngayon. Ayan. So marami pala nagbabantay dito sa ilalim. Ito na yung papuntang Zapote. Saka dun sa Alabang Zapote Road, dito rin yan. Pabalik tayo dito sa may C5. Medyo light to moderate traffic lang dito sa may baba. Pero pag sa itaas ka dadaan, dire-diretso. So dito naman sa gitna merong intersection. Pero overall okay naman. Yung sa taas lang yung dire-diretso kasi wala nang traffic light. Sa baba lang, ewan ko lang kapag rush hour. Siguro comment down below na lang sa mga dumaan dyan ng rush hour. So ikot muna tayo dito sa Villar Sipag. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga establishment na makikita nyo dito. Usually mga stopover to kapag galing sila sa Las Piñas, tapos papunta ng Metro Manila. Dito yan sila. So soon yung station malapit lang dito magkakaroon, no? Kaya very accessible na papunta dito. Ito maraming mga food stall dyan, no? Merong Mercury Drug dito naman. So more on parking space dito. So more on mga food stall pala yung nandito. Ayan, no? Maganda, open siya, oh. Magandang mamasyal dito. Villar Hall pala ang tawag dito pag merong mga events. So pwede ka mag-inquire lang dito. May mga dyan mag-assist sa inyo. So yun nga yung Sipag Artisan Market. Parang mga gamit tong tinda nila dati. Pero ngayon mga pagkain. Overall naman magandang pumasal dito dahil hindi siya masyadong mainit. Yun naman open space.
Dati naman dito, oh. Marami din mga namamasyal dito malapit. Nandito na tayo sa C5 ulit. So dito naman merong all day supermarket. More mga establishment dito. Tapos yung LRT station nandyan lang, oh. Pero sa ngayon kasi hanggang sukat lang. Ang abangan natin dito hanggang dun sa may Cavite. So hanggang dyan pala yung nagagawa. Unting-unting dumadami na yung mga establishment dito. Meron na rin dalawang Petron dito. Dito tsaka dun sa kabila. Ito yung bakanting lote dito. Naku, napakalawak pa nito, oh. Ano kayang gagawin dito, ah? So ngayon para sa nga ginagawang picnic area. Sarap mag-unwind dyan, no? Daming puno. Okay, so yung LRT1 Cavite Extension hanggang dito lang. Wala pa siyang karugtong.